Wait, sino ang nagpapasok sa inyo? Ang mga janitor ay hindi pwedeng gumamit ng elevator ng empleyado. Lumabas kayo agad! Hindi ba ninyo narinig? Kunin mo na yan, itong mga malas mong bagay. Lumabas ka! Lola, paano mo magagawa na tratuhin ng ganito ang isang matanda? Taga saan ka bang probinsyano? At nangangahas ka pang mag-a-apply? Ang Lu Group, ang nangungunang korporasyon sa Jiangcheng, ang mga tulad mo ay hindi karapat-dapat makisama. At ikaw pa, isa kang janitor. Nakasakay ka pa sa elevator para sa mga empleyado. Gamitin mo ang hagdan. 2 hampas lupa. Hindi ba kayo natatakot na ang mga dumi sa katawan ninyo ay dumihan ng sahig ng Lu Group? Ang mga taong tulad mong matalas ang dila, ang siyang sumisira sa reputasyon ng Lu Group. Kung mga has ka pang bastusin ako, ipatawag ko ang seguridad. Papalayasin kayong dalawa. Ikaw. Ayos lang, Lola. Hintayin na lang natin ang susunod na biyahe. Ay, relax lang anak. Tiyak magtatagumpay ka. Salamat, Lola. Gagawin ko. Ang presidente ng Lu Group, pupunta ba si Lu Tingshen? Lin Wanqing, mag-ingat ka. Kasal ka na. Huwag mo nang isipin ang dati mong crush. Susunod na aplikante, Lin Wanqing. Lola, papasok na ako. See ya. Lola, tara na. Ihahatid na kita pa uwi. Ay, hindi na. Tingshen, papuntahin mo agad ang manugang kong babae para ma-hire. Yung nakasuot ng pink na pantalon yung babae. Lola, may patakaran ang kumpanya. Walang paboritismo. Ay, sadyang gusto mo bang matumba ang matandang ito dahil sa sobrang galit? Sige. Interview ko na siya ngayon. See, alis na ako. Tingnan ko kung sino ang babaeng iyon. Sino ba siya na nakapagpa-crazy sa lola ko? Siya. Taon na. Natagpuan na kita sa wakas. Kumusta ka? Ako si Lin Wanqing. Ikaw pala, Ay, sira na. hindi mo maabot ang pamantayan ng Lu Group susunod. Ano? Bakit? Nakita ko sa resume mo nakalagay na kasal ka. Ibig sabihin malapit ka na manganak. Sino nakakaalam kung ginagawa mo lang ito para sa benepisyo ng Lu Group at mag-scam ng maternity leave? Kasal? Wala na bang karapatang maghanap ng trabaho? Isang probinsyana tulad mo, makakapagdisenyo ba ng high-end na alahas? Payo ko sa'yo, sumunod ka na lang sa lola mo mag-apply bilang janitor. Mas mataas ang tsansa na matanggap ka. Hindi ka ba natatakot na ang mga tao sa kumpanya ay magsalita ng masama sa likod mo at sabihing nag-aabuso ka ng kapangyarihan? Ako ang fiancé ni Lu Tingshen. Ang opisina na ito ay si Mr. Lu, ang nag-aproba para sa akin. Para suportahan ako bilang magiging may-ari ng kumpanya sa Lu Group. Ang sasabihin ko ay si Tingshen din. May fiancé na si Lu Tingshen? Umalis ka na dito. Hindi pwede. Ang sahod sa Lu Group ay pinakamataas sa industriya. Hindi ko siya pwedeng hayaang mawala ang oportunidad na ito. Sa ginawa ko dati, napasama ako. Humihingi ako ng tawad. Ito ang sample na dinisenyo ko. Sana, matapos mong tingnan, makapagbigay ka ng patas na hatol. Talagang aso kang sumusunod. Napahiya ka na ganyan? May kapal pa ang mukha mong humingi sa akin. Ito ang tatawaging disenyo ng alahas? Kahit tingnan ko lang, madumi na? Ito ang obra ko. Ang isang taong tulad mong hindi marunong maghiwalay ng personal sa trabaho ay hindi nararapat maging interviewer. Ayos ka lang ba? Lulu Tingshen.
Tingshan, dumating ka. Halika. Song Wanyin. Simula ngayon, sa kumpanya, tawagin mo akong Luzong. Siya pala si Song Wanyin, ang taong laging minamahal ni Lu Tingshen. Ang lambing na ito. Sana akin lang. Dati sa eskwelahan, sila ang kinaiinggitan. Ngayon, wala na akong karapatang manginggit. Wala na. Sino ang nagpayag sa iyo na gamitin ang opisina ko para mag-interview? Tingshan, hindi ba't mag-e-engage na tayo? Hindi siya tumanggi. Lin Wanqing, may fiancé na siya. Wala nang mga imposibleng pangarap. Ito ang nabasag mo. Ang ganitong klase ng disenyo na hindi uso, kung nabasag, di nabasag. Para hindi ka mainis. Ito ang tawag mo sa hindi uso? Nagpapakilala ka ba? Ipagtatanggol ba niya ako? May detailed design ba? Uh. Napakakakaiba ng disenyong ito. Bukas, mag-start ka na sa kumpanya. Salamat, Luzong. Saka ikaw, ang halaga ng kwintas na ito ay ibawas sa sweldo mo. Lin Wanqing, tatandaan kita. Tingshen, utusan mo na agad na i-hire ang magiging asawa ng apo ko. Yung nakasuot ng pink na suit na babae. Yung taong nagpakasal sa akin ay si Lin Wanqing? Kanina ka kasama ba ang isang lola na magkasama? Paano niya nalaman? Si Song Wanyin ba ang nag-utos sa kanya na pinaalis si Lola? Hindi. Wala akong kilalang Lola. Ayun na nga. Paano naman sa mundong ito magkakaroon ng ganoong pagkakataon? Mr. Liu, Pasensya na, nasaktan kita. Anong nangyari sa kamay mo? ako. Sumunod ka. Mr. Liu, hindi na po kailangan. Huwag kang magpilit. Kailangan gamutin agad ang sugat. Ay. Pasensya na. Pasensya na po, Mr. Liu. Hindi ko sinasadya. Walang anuman. Ibigay mo ang kamay mo. Ang ganitong lambing, pwede bang pansamantalang mapasa akin? Okay na. Salamat po, Mr. Liu. Ako, magpapa-apply na. Cute ka pa rin, tulad ng dati. Bakit walang tao? Hindi ba ako pinapunta para maghatid ng file? Palabasin mo ako. Ang pinakaayaw ni Tingshen ng babaeng masama ang intensyon. Pagbalik niya bukas sa harap ng buong kumpanya, sisibakin ka. Buksan mo ang pinto. Sabi ko sa iyo, kung hindi mo uuwiin ang aking manugang, hindi kita papapasukin. Opo, Lola.
babaeng may asawa? Nangahas ka pang mangakit kay Tingshen? Ngayon ay lasapin mo ang lasa ng kahihiyan. Buksan ang pinto, Lin Wangxing. Buksan mo ang pinto. Ginoong Lu. Ginoong Lu. Kahapon, niloko nila ako at sinabi na pinapunta mo ako dito. Paano? Lin Wangxing. Buksan ang pinto. Ginoong Lu, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko sisirain ang pangalan ninyo. Dito ka lang maghintay. Ako ang magbubukas ng pinto. Ah, ikaw! Lin Wangking. May asawa ka na at nag-iisip ka pa umakyat sa kama ni Ginoong Lu. Kukunan ko ng video ang kahihiyan mo. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Tigilan mo yan, Pakawalan mo siya. Lola. Walang sinuman ang pwedeng mang-api sa manugang ko. Ikaw, janitor, naglakas loob kang umalis sa iyong pwesto. Ngayon, papaputok ko sa Lu Corporation na palayasin kayong dalawa. Hindi maayos ang suot mo. Sa restroom ng presidente at gusto mo pang manligaw kay Ginoong Lu. Ngayon, papaputok ko sa Lu Corporation na palayasin ka. Bitawan mo ako. Sobra ka na. Ngayon, ipapatawag ko si Tingshen na sisantehin ka. Ano ka ba? Wala kang karapatang magsalita dito. Tigil mo yan. Hindi mo pwedeng gawin yan kay Lola. Hindi mo tinanggap ang kabutihan, gusto mo ng gulo. Di ba? Tigil. Sino ang nagpapahintulot sa iyo na mang-api sa aking lola? Lola. Lu Tingshen. Ay, apo ninyo. Tingshen, huwag kang magbiro. Itong matanda. Paano naging lola mo iyan? Song Wanyin. Simula ngayon, magiging ordinary designer ka na. Si Lin Wangking, ang iyong bagong amo? Tingshen, ako ang iyong. Ayaw ko nang ulitin. Umalis ka. Lola, pumasok na tayo. Lola, Lu Tingshen. Talaga bang siya ang mapapangasawa ko? Garantisadong totoo. Kaya, ikaw ang kasal ko. Ang dinadala mo ay anak ko rin. Tama. Diyos ko. Paano nangyari iyon? Hindi pwede. Maghiwalay na tayo ngayon. Hoy, Lin Wangxing, makinig kang mabuti. Ito ay isang malubhang pagkakamali ng ospital. Nagkamali silang ginamit ang biological sample ko para sa iyong paggamot, kaya nagkaroon ng batang ito. Ako ang biological na ama. Sa katwiran at damdamin dapat kong panagutan lahat para sa iyo at sa bata. Ganoon pala iyon. Dahil dito, ang biglaang pagdating ng bata ang dahilan, kaya't napilitan siyang tanggapin ang katawa-tawang kasalan na ito. Siya. Tanggapin ko. Pero may isa akong kondisyon. Huwag mong ipalalabas ang relasyon natin. Gusto kong patunayan na kaya kong manatili sa kumpanya niyo. Dahil sa kakayahan ko, hindi dahil ako ang Mrs. Lu. Siya, bahala ka. Lola, hindi ba't itinatago mo lang yung pulseras? Ngayon, pwede mo na itong ibigay kay Wangxing. Oy, buti naman at nagkaintindihan na itong bata. Kusa niyang inilabas ang pamana. Eto, Wangxing. Itago mo ito. Lola, hindi ko. Napakamahal nito. Hindi ko matanggap. Ay naku, maliit na bagay mula sa lola. Ito rin ay pagtanggap ni Tingshen sa iyo? Salamat po, Lola. Tatanggapin ko na. Mr. Lu. Lola, paalam na po. Napakaseryoso ko pala na nakasal sa aking unang pag-ibig. Nagulat ako at ang aking unang pag-ibig ay nagpakasal. Uy, Lola, bakit ngayong oras mo ako tinatawagan? May sakit ka ba? Wanching, nabalitaan kong kasal ka na. Yung si Xiaolu ba, na laging nanonood kapag nag-drawing ka. Oo siya. Pero komplikado ang sitwasyon. Dahil sa mga aksidente.
Hindi ganoon. Sa puso niya. May iba na. Kung hindi ko lang nakilala si Madam Lu. Ang taong nakatabi kay Ting Shen, ngayon sana ako. Hintayin mo. Kapag nalaman ng buong kumpanya, ang asawa mo ay isang walang kwentang dukha. Tingnan natin kung kaya mo pang manatili sa kumpanya patuloy na mangakit kay Ting Shen. Mahusay na designer, Lin. Ito ang mga gawaing dapat mong ipasa ngayon. Ang dami ng trabaho, hindi matatapos sa isang araw. Kung kaya mong gawin, gawin mo. Kung hindi mo kaya, sa lalong madaling panahon, ang posisyon ng design director ibalik mo sa akin. Tama nga pala. Sasabihin ko sa'yo, ngayong gabi ay may maliit na salo-salo sa pamilya Lu at ang patakaran ay ang mga nasa management ay dapat may kasamang asawa o partner. Asawa o partner? Bakit? Paano ko malalaman? Maaaring para alamin ng lubusan ang mga relasyong panlipunan para maiwasan ang mga taong may relasyon sa ibang lalaki sa kumpanya at nangangalo niya. Ano ang gagawin ko? Kailangan ko bang kausapin siya tungkol dito? Tingshen, ngayong gabi ay may maliit na salo-salo. Ikaw ang magiging escort ko. Dadalo ka, di ba? Pagkatapos ng trabaho, samahan mo akong pumili ng gown, please. Lin Wangqing, nakakatawa ka talaga. Dahil lang sa bata ay nakakuha ako ng kaunting awa at akala ko'y makakalapit ako sa kanyang mundo. Ang konting responsibilidad na basta-basta niyang ibinigay, itinuturing mo namang espesyal na regalo. Magdadala ako ng partner, ngunit hindi ikaw. Magdadala ako ng kasama, pero hindi ikaw. Pero kami, Kung wala kang importanteng bagay, lumabas ka na. Ang mga pulong ngayong hapon at gabi, i-cancel lahat. G. Lu, alas 7 ng gabi. Ang video conference ninyo sa mga dayuhang kasosyo, malaki ang halaga. Kahit gaano kahalaga, walang mas mahalaga kaysa sa pagsama ko sa aking asawa sa pagdalo sa hapunan. Iayos mo na. Direktor Song, ang ganda po ninyo. Huwag ninyong sabihin iyan. Si Director Lin, siya na ang punong taga-disenyo ngayon. Ay naku, ang lapit ninyo ni G. Lu, ang pagbabalik ninyo sa posisyon ng punong taga-disenyo ay malapit na mangyari. Bakit hindi pa dumarating si Lin Wangqing? Baka alam niya na dadalin niya iyong asawa niyang nakakahiya, kaya natatakot siyang pumunta. Wala ka bang mata? Nadumihan mo ang gown ko. Pasensya na, Bibi Song. Hindi ko sinasadya. Ang dumi. Huwag mo akong hawakan. Isang hamak na katulong. Karapat-dapat bang lumapit sa akin? Lumayo ka. Galing ako sa ibang bansa, nagbihis ng ganito, para alamin ko ang ugali ng magiging manugang ko. Itong bata, bakit naging ganito ang asal? Buti na lang hindi siya gusto ni Ting Shen. Kung siya ay napangasawa sa pamilya Lu, baka lalong sumama. Itong babae ay may magandang itsura. Malinis din ang aura. Ay talagang bagay sa aking Ting Sen, medyo bagay. Mamaya darating na si Ting Sen, mas mabuti nang umalis na ako. Talagang pilyong tao ito. Pagdating pa lang, ang lakas na mang-agaw ng spotlight ko. Oy, Lin. Talagang totoo na ang damit ang nagpapaganda. Ang tao ay umaasa sa damit. Sa iyong pag-aayos na ito, ang munting itsura mo ay talagang nakakaakit. Tagapamahalawang, may asawa na ako. Maging disente ka. Anong pagpapanggap mong dalisay na dalaga sa akin? Sino ba ang hindi nakakaalam? May asawa ka na nga? Nangaakit ka pa kay Amo Lu? Ano ba ang masama kung hipuin kita? Hindi naman mawawalan ng laman. Tagapamahalawang. Siya ngayon ay paborito ni Amo Lu. Ito ay pagmamaliit sa iyo. Ako ay tagapamahala ng departamento ng Lu Grupo. Hindi ba ako mas mahusay ng 10,000 beses kaysa sa asawa mo? At saka, nagsuot ka ng ganito. Hindi ba gusto mo lang mangakit ng lalaki? Anong pagpapanggap mo sa harap ko? Bitawan mo ako. Buwisit ka.
Ang munting babae ay malakas pala. Mas mabuti pang sumama ka sa akin, sila Wang, para malaman mo kung ano ang saya. Bitawan mo ako. Tingnan ninyo lahat. Tingnan ito, ang asawa ng taga-disenyo na si Lin. Anong klaseng tao? Ano? Ang asawa niya ay si Lu Tingsen. Yung asawa niya ay si Lu Tingshen. Anong sinabi mo? Director Song. Ang lalaki sa litratong ito ay si Lu Tingshen, si Amo Lu. Akin na. Magaling ka, Lin Wanxing. Para umangat ka, wala kang hiya. Kahit ito pinakialaman mo. Ibalik mo sa akin. Ikaw. Ang peke ay peke. Lin Wangxing, wala ka talagang hiya. Pinapangarap mo ang lalaki ni Director Song. Si Director Song ay talagang matalas ang mata. Tulad mo, paano ka magugustuhan ni Amo Lu? Hindi ito peke. Ako at si Lu Tingshen ay talagang mag-asawa. Mag-asawa? Karapat-dapat ka ba? Sino sa buong kumpanya ang hindi nakakaalam? Sa puso ni Amo Lu, si Director Song lang. Ikaw, kahit si Director Song, isang hibla ng buhok, hindi mo kayang tapatan. Paano? Ang sarili mong kasal ay sawi. Hindi mo kayang makita na masaya ang iba. Nagkadeliryo ka at iniisip mo na ikaw ang asawa ng presidente. Gusto mo pa kayang makipag-agawan kay Director Song para kay Amo Lu? Narinig ko, si Amo Lu ay tinanggihan lahat ng social events para samahan si Director Song. Ikaw sa kanyang paningin, mas mababa pa sa langgam. Naku, ganito pala siya sa taong gusto niya. Kung gayon, ano ako? Naiintindihan mo? Ang mundo ni Tingshen. Ako lang ang makakatabi niya. Ang ilang maya, kahit lumipad ng mataas, hindi magiging phoenix. Ganito niyo ako tratuhin? Hindi kayo palalampasin ni Lu Tingshen. At nangahas ka pang banggitin si Tingshen sa akin? Naghahanap ka ng gulo? Ito ang resulta ng iyong pagmamataas. Sandali. Paano mo nakuha ang pulseras na ito? Paano mo nakuha ang heirloom ng pamilya Lu, ang minanang jade na pulseras? Ano? Hindi ba itong pulseras ay minana ng henerasyon ng pamilya Lu na kayamanan? Ito ay maaaring masubaybayan sa kabangyaman ng dinastiyang Song? Maraming tao ang gustong-gusto ito. Sa tradisyon ng pamilya Lu ay dapat ipasa sa mistera lamang. Bakit ibibigay ni Lu Tingshen ang napakamahal na bagay na ito sa akin? Ito ang pamana ng pamilya Lu. Nagpapanggap ka pa? Sa tingin ko ito ay peke. Ang pulseras na ito ay ginagamit mo bilang paraan para lumapit kay Amo Lu. Naglakas loob ka pang gumawa ng peking pulseras ng pamilya Lu? Upang mahuli si Lu Tingshen, hindi ka na nahiya sa iyong mga paraan. Ibinigay ito ni Amo Lu sa akin. Hindi ako nandaya. Nagmamatigas ka pa? Ang kapal ng mukha mo, parang pader. Paano ko magsinungaling tungkol sa napakamahal na bagay? Ibigay sa akin ang pulseras. Ibalik mo sa akin ang pulseras, ito ay ibinigay ni Lu Tingshen. Sa akin hindi ko ito maibibigay sa iyo. Tagapamahalawang, kunin mo ang pulseras mula sa kanya. Wag! Ito ay ibinigay ni Lu Tingshen sa akin. Tingnan mo ang iyong sarili, ano ka ba? Karapat-dapat ka bang magsuot ng pamana ng pamilya Lu? Tigil. Lu Tingshen, tulungan ba niya si Song Wanyin? Nakita niya ang lahat ng ito. Iisipin kaya niya na kasalanan ko lahat? Bangon. Dumating na si Mr. Lu, Lin Wangxing. Maghanda ka ng mag-empake at umalis. Tingshen, buti naman dumating ka na. Kanina pa kami naghihintay sa'yo. Anong nangyari sa kamay mo? Wala lang. Aksidente kong nasugatan ang sarili ko. Mr. Lu, buti naman dumating kayo sa tamang oras. Si Lin Wangqing ay walang hiya.
hayagan niyang hinamon si Director Song. Tinuturuan ko siya ng leksyon para sa'yo. Si Lu Tingshan ay laging pabor kay Song Wanyin. Baka sa susunod na segundo, sisihin niya ako sa pagiging irresponsable o baka sabihin niyang hiwalayan na tayo. Ang kamay niya? Sino ang nanakit sa kanya? Oo, ako. Aksidente lang. Aksidente? Song Wanyin, pinangunahan mong mangbuli ng empleyado. Wala ka bang paggalang sa akin bilang presidente, kahit konti? Siya? Ipinagtatanggol ba niya ako? Mr. Lu, si Lin Wangxing ang nagpeke ng marriage certificate ninyo, kaya namin siya tinuruan ng leksyon. Bakit niyo pa sinisisi si Director Song? Sino nagsabing peke ang marriage certificate na ito? Totoo man o peke ang marriage certificate? Bakit? Sino ang pumunit nito? Ako, Mr. Lu. Halatang peke pinunit ko agad. Para hindi masira ang paningin mo. Magaling. Tagapamahalawang. Bukas. Huwag ka nang pumasok sa Lu Corporation. Mr. Lu, bakit? Tapat ako sa inyo. Bakit mo ako tatanggalin? Ayaw kita, kaya tatanggalin kita. Ay, may problema ba? Mr. Lu, hindi na namin kaya siya, sinaktan namin. Si Lin Wangking ay walang utang na loob. Hayagang hinamon si Director Song. Ginawa ko ito para ipagtanggol ang alituntunin ng kumpanya. Kaya ko ito ginawa. Director Song, pakiusap po kayo kay Mr. Lu para sa akin. Para sa inyo rin ito, kaya ko ginawa. Tingshan, sinisisi mo ba ako sa pakikialam? Song Wanyin, binabalaan kita. Lugop, hindi pinapayagan ang anumang bullying. Talaga ba? Si Lin Wangqing ay lumabag sa patakaran ng party, hindi nagdala ng asawa. Sumusunod ako sa alituntunin ng kumpanya, mali ba? Anong patakaran ang nagsasabi na ang party ay dapat magdala ng asawa? Ito ba ay alituntunin ng Lu Group o ikaw, Song Wanyin, ang nag-imbento ng alituntunin? Ako? At saka, ang aking Lu Group ay hindi ikaw ang masusunod. Lu Tingshan, kailangan mo bang para sa isang babaeng hindi importante makipag-away sa akin? Huwag mong kalimutan, siya ay may asawa na. Hindi mo kailangang alalahanin siya. Oo, Mr. Lu. Para lang sa isang maliit na empleyadong hindi halata. Makikipag-away ka kay Director Song, hindi ito worth it. Lin Wangqing, ikaw ang may pakana nito. Ngayon, si Mr. Lu at Director Song ay nag-aaway. Masaya ka ba? Kayo ang unang sumuntok. At sinira ang aking pulseras. Bakit ninyo ako sinisisi? Ang tapang ninyo. Pati ang minanang pulseras na jade ng pamilya Lu ay binasag ninyo. Ang pulseras na ito ay totoo. Ang pulseras na ito, hindi ba ito palaging nasa pangangalaga ni Lola Lu? Paano napunta sa kamay ng babaeng si Lin Wangxing? Sabihin mo sa akin, sino ang gumawa nito? Ako. Huwag kang mag-alala, sabihin mo ng matapang, ako ang susuporta sa iyo. Siya ang sumugod at kinuha ang pulseras ko. At sa kanya binasag ang pulseras. Kasinungalingan. Ikaw mismo ang hindi humawak ng maayos, kaya nabasag. Tagapamahalawang, mas mabuting magsabi ka ng totoo. Kapag nakuha ko na ang CCTV at pinanood, hindi na basta-basta magbabayad ka na lang. Tignan mo ang kalidad ng pulseras na ito. Kahit hindi ako kumain o uminom habang buhay, hindi ko ito kayang bilhin. Lin Wangxing, magkasama tayong empleyado. Lagi tayong nagkikita. Pakiusap mo na lang ako kay President Song. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Kung gusto mo akong patawarin, humingi ka ng tawad ngayon kay Lin Wangxing hanggang sa masiyahan siya. Lin Wangxing, pasensya na. Huwag mo nang pansinin ang aking pagkakamali. Patawarin mo na ako ngayong isang beses. Lakasan mo ang boses mo. Hindi ko narinig. Pasensya na. Tama na. Huwag ka nang maghanap ng gulo sa susunod. Ang ibang hindi kasali ay maaaring umalis na. Tingshan, Ayokong ulitin pa. Umalis ka.
Lin Wangxing? Ang kahihiyan ngayong araw? Ako, Song Wanyin, ay babalik ito ng 100 beses. Ginoong Lu, pasensya. Naging dahilan ng away mo kay Director Song. Lin Wangxing. Gusto ko lang malaman, ano ba ang nasa isip mo? Ibigay mo sa akin ang cellphone. Ano? Ibigay mo. Password. Ling Liu Yisan? Director Lin, paano ko naalala? Ang 0613 ay birthday ko. May gusto ka sa akin? Wala. Huwag kang masyadong assuming. Ayaw mo pa umamin. Director Lin, ipaliwanag mo sa akin, anong ibig sabihin ng ulo ng baboy na ito? Eto, natatakot lang akong malaman ng iba. Para iwas misunderstanding. Sa susunod, kung may ganito ulit, sabihin mo agad sa akin. May asawa ka na. Hindi para magdusa ka. Asawa ko siya o ibang tao? Ay. Ano ang bulong-bulong mo? Ay, kumusta si Wanching? Ang lola ay dumating sa maling oras. Lola? Lola, sakto. Tingnan mo ang kamay ni Wang King. Wala naman, aalis na ako. Sige, bahala na sa akin. Halika? Lola? Sina Tingshen at Song Wanyin, hindi ba sila childhood friends? Pero bakit? Galit na galit siya sa kanya. Para sa iyo iyan. Wanching. Ako? Oh, Hindi ba dapat may kasama kang pamilya? Kung hindi lalapit sa akin si Lin Wangxing, sino pa ang sasama sa kanya sa party? Lola? Tingsen. Nakarating na si Wanching. Bakit wala ka pa? Ano? Kaya, galit si Tingshen dahil hindi ko siya isinama sa party. Kaya pala siya nagalit ng sobra. Oo nga. Hindi ba'y pumunta siya ngayon? Hindi para suportahan si Song Wanyin? Kasi ako, Wanching. Inantok na si Lola. Aakyat na ako sa itaas para magpahinga ha. sige. Magpahinga ka rin ng maaga. Magandang gabi, Lola. Magandang gabi. Ang sakit ng ulo ko. Pakiramdam ko, parang sasabog ang utak ko. Bakit ka natulog dito? Hindi naman siguro. Matulog sa sofa? Bakit ka nakapout? Gusto lang kitang buhatin pabalik sa kwarto. Lu Tingsen, Huwag kang mag-alala, bago mo ako lubos na pagkatiwalaan. Hindi kita gagalawin. Halika.
Dito na lang, ayokong malaman ng mga kasamahan ko. Lin Wanqing, mag-asawa tayo. Ganyan ka, parang may tinatago tayo. Ang pagiging designer ay pangarap ko na noon pa man. Ayokong maging labeled bilang asawa ng CEO at sumasakay sa iyong sasakyan papasok. Ako ay magiging kaaway ng lahat ng babae sa kumpanya. Binibining Lin Wanqing. Kailan mo ako bibigyan ng opisyal na status? Hayaan mo akong mag-isip-isip muna. Ay, Tings Hen. Ang proposal para sa partnership sa Siyuan kumpanya ay natapos na. Kailangan na agad piliin ang tao. Hindi pwedeng maantala ang progress. huwag mo akong abalahin sa mga bagay na ito. Lin Wanqing, naiwan mo ang iyong ID. Nako. Si CEO Lu pala ang nakapulot. Salamat. Lin Wanqing. Ang partnership sa Siyuan kumpanya ay iyong hahawakan. Si. Lin Wanqing, teka lang. Ang collaboration na ito ay tiyak na hindi mo makakalimutan habang buhay. Salamat kay Director Song. Gamit ang koneksyon ng pamilya, tinulungan akong makakuha ng relasyon. Kaya ako napunta sa kumpanyang si Yuan bilang pangkalahatang tagapamahala ng proyekto. Ano po ang utos ninyo? Gagawin ko po ang lahat. Tagapamahalawang, ang relasyon ko at si Lu Tingshen ay malapit nang matapos. Pero biglang dumating si Lin Wanqing at ngayon sira na lahat. Si Lin Wanqing ay napakalaki ng loob. Paulit-ulit kang sinasalungat. Para bang walang alam sa mundo. Hindi na ako magpapaikot-ikot sa'yo. Noong nakaraang handaan, nakita ko ang pakikitungo mo sa kanya. Ang itsura ng babaeng ito ay tiyak na bagay sa panlasa mo, di ba? Maganda ang paningin ni Director Song. Si Lin Wanqing ay talagang may kagandahan. Siya ang tipo ko. Mamaya, darating siya para pag-usapan ng collaboration. Kaya ikaw na lang para sa akin ang mag-alaga sa kanya ng mabuti para mabawi ko ang galit ko. Sigurado po, Director Song. Titiyakin ko na siya ay susunod ng mabuti. At hindi na maglalakas loob na guluhin kayo. Hahaha. Director Song, tungkol sa kontrata ng kumpanyang Siyuan, dinala ko na. Suriin natin ang mga detalye. Ikaw ang designer ng collaboration na ito. Kung may mga detalye, makipag-ugnayan ka kay tagapamahalawang. May gagawin pa ako. Mauuna na ako. Isang lalaki at babae na mag-isa? Na pag-uusapan ng collaboration? Baka magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Bukas na lang ako babalik para pag-usapan ito. Ikaw? Ano ang ginagawa mo? Lin Wanqing, ang kontratang ito, dapat mong pirmahan ngayon. Kung hindi mo mapirmahan, bukas, mag-impake ka at umalis sa Lu Group. Tagapamahalawang. Manager Wang? Hindi ka ba tinanggal ni President Lu? Bakit ka nandito? Hahaha. Salamat kay Director Lin, kay President Lu, na nagbulong. Kaya ako'y sa tulong ng pamilya Song napunta sa Siyuan. Talaga nga binabati kita, Manager Wang. Manager Wang, kung walang problema ang kontrata, pirmahan mo na. Bakit nagmamadali, Director Lin? Samahan mo akong uminom ng 2 baso. Ang pag-inom ay nakakaabala sa trabaho. Manager Wang, kung matutuloy ang partnership, sa celebration party, sasamahan kitang uminom hanggang gusto mo. Lin Wanqing, sinadya mo bang hindi ako bigyan ng respeto? Sasabihin ko sa'yo, samahan mo akong uminom ng ilang baso, alagaan mo ako ng mabuti, saka kita pipirmahan ng kontrata. Kung hindi, huwag mong asahan na makukuha mo ang kontrata at makalabas sa silid na ito. Manager Wang, pakiusap, mag-ingat ka sa iyong sarili. Wag mo na akong pilitin. Huwag mong abusuhin ang aking paggalang. Isa ka lang laruan ni President Lu na pinaglaruan lang.
kung makakaapekto ito sa kanyang mahalagang bagay. Isipin mo, paano niya tratuhin ang isang taong hindi mahalaga sa kanya. Ay, ha 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 ha. Ngayon, pwede na bang pag-usapan ng partnership? Ha ha ha. Iyan naman ang tama. Dahil nainom na tayo. Bakit hindi? Tayo pumunta sa ibang lugar para pag-usapan ang kontrata. Saka mag-usap, di ba? Mas maganda. Tagapamahalawang, may asawa na ako. Ano naman kung may asawa ka? Kaya mong paglingkuran si Amulu, hindi mo ba ako kayang paglingkuran? Takbo ka. Tumakbo ka pa. Kung gagalawin mo ako, hindi ka patatawarin ni Lu Tingshen. Pwe, ikaw ay si Lu Tingshen, laruan lang sa tabi. Akala mo ikaw na si Mrs. Lu? Sasabihin ko sa iyo, kahit na nakatayo si Lu Tingshen dito ngayon, lalaruin pa rin kita. Buwisit, Wanxing. Kumusta ka? Ang kapal ng mukha mo. Hinawakan mo ang babae ko. Ginoong Lu, hindi ko alam. Siya ang unang lumandi sa akin. Pagpasok niya sa VIP room, dumikit siya sa akin. Ako, hindi ko napigilan sandali. Huwag kang magbintang. Ikaw talaga ang may masamang balak sa akin. Gumamit ka pa ng paraan para pilitin ako. Hinawakan mo pa ako. Ginoong Lu, huwag kang maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Ang mga babaeng tulad niya, para sa pera. Kaya gawin ang lahat. Ako ay pinagbintangan. Sinasabi mo ba? Ang asawa ko ay kusang lumandi sa basurang tulad mo. Ma'am, siya ang asawa ninyo? Gamit ang kapangyarihan ng Song family, gumagawa ka ng masama, mga pang-aabuso sa kababaihan. Narinig ko na dati. Hindi ko inaasahan na iyong ginalaw ang aking asawa. Labas siya. Sandali. Pirmahan muna niya ang kontrata. Kailangan ko bang ulitin? Pirma. Pipirma ko. Tagapamahalawang, mahilig kang maglaro ng mga trick. Painumin mo siya nito, ikulong siya. Hayaan siyang maranasan. Kung ano ang tawag sa kumain ng sariling bunga, dalhin siya. Ginoong Lu, mali ako. Ginoong Lu, mali ako. Ginoong Lu. Hindi ko na uulitin. Wanxing. Konti pa, tiis ka lang. Ang opisina ko ay katabi lang. Punta tayo sa restroom ko. Tara. Hintayin mo ako sandali. Bubuhusan kita ng tubig. Huwag kang umalis. Lin Wanxing. Alam mo ba kung sino ako? Lu Tingshen. Ikaw si Lu Tingshen. Wang King. Ako ang mananagot sa'yo. Ay nako. Ba't sa restroom ng kumpanya, nakakagawa ako ng ganitong kahangalan? Saan ka pupunta ng maaga? Natatakot kang may makakita? Kahapon? Sa harap ng lahat, sinabi mong, ako ang asawa mo, at dinala mo ako sa lounge. Kapag may empleyadong nakakita sa atin, makakalat ang balita sa buong kumpanya. Lin Wanxing.
Gusto kong malaman ng lahat na ikaw ay akin. Mula ngayon, walang mga api sa'yo sa kumpanya, sa likod, at tsismisan ka. Tagapamahalawang. Mukhang kagabi masayang masaya ka ah. Kaya hindi ka na makatayo ng tuwid. Director Song, sa wakas, dumating na kayo. Bakit hindi ninyo sinabi kanina? Si Lin Wangqing. Siya ang asawa ni Presidente Lu. Ano? Sabi mo, kaninong asawa siya? Buti na lang wala akong ginawa kahapon. Kundi, tiyak na hindi ako papatawarin ni Mr. Lu ng basta-basta. Totoo ba ang balitang ito? Magpapakasal si Lu Tingshen? Napakalaking balita. Paano naman ang pamilya Song ay walang kahit anong balita? At saka, paano naman magugustuhan ng pamilya Lu ang isang babaeng tulad ni Lin Wangqing? Tama po kayo. Pero, si Mr. Lu, kahapon, ay mismong umamin. Ang galing talaga ni Lin Wangqing na mapapagawa niya si Lu Tingshen na ganito siya tulungan. Ngayon, nagkaroon ka ng alitan sa kanya. Kapag nagkataon, sasabihin niya kay Lu Tingshen ng kahit ano. Kahit lumipat ka sa kalabang kumpanya, blacklist ka ng buong industriya. Eddie, ano ang gagawin ko? Kilala ko si Tingshen. Para sa kanya, kaysa sa babae, ang Lu Corporation ang pinakamahalaga. Basta ang babaeng ito ay makapinsala sa kumpanya, natural na hindi siya papayagan ni Tingshen na manatili. Sa oras na iyon, kung paano mo gusto siyang tratuhin, ikaw ang bahala. Lin Wangqing, ang utang nating mababayaran din. Isang babaeng nandaya para umangat. Siya ay nangahas na sumalungat sa akin. Ang mga kasosyo ng pamilya Lu ngayong linggo ay may pagpapakita ng alahas sa pulong. Sa pagkakataong ito, kailangan kong pilitin siyang mawala sa kumpanya ng Lu. Gaano ka nakatagal nakatitig sa screen? Hindi ka ba takot masira ang mata mo? Bakit ka narito? Kakagaling mo lang ba sa pulong? Oo, naantala sa pandaigdigang pulong. Bukod dito, ayaw ko ring mag-isa. Umuwi sa walang laman na villa. Ikaw, anong sinasabi mo? Nasa kumpanya tayo, hindi ito pribadong espasyo mo. Kung hindi dahil sa isang taong laging umiiwas sa akin, hindi naman ako mapupunta sa ganito na hintayin na umalis lahat ng kasamahan para lang makalapit ng maayos. Aking mahusay na designer. Naku! Ang file ang supplier ang alahas. Wala yan. Papahanapin ko ang isang tao gumawa ng kopya ng madalian at ipadala sa iyo. Kaya ko naman gawin mag-isa. Ano ito? Ito ay sa auction na binili ko. Natatangi sa buong mundo. Gusto mo ba? Ang kuwintas na ito ay napakamahal. Hindi ko ito matatanggap. Tanging ang isa sa mundo ang karapat-dapat sa'yo. Dalhin mo ito sa jewelry exhibit para magmukhang bongga ka. Ito ay para sa'yo, eksklusibong aksesorya. Salamat po, Mr. Lu. Trabaho ko lang ito. Uy, Director Lin. Ang bongga ng dating. Pinapaghintay mo kaming mga amo at tagapangulo ng matagal na walang ginagawa. Ang yabang mo naman. Hindi ba napagkasunduan natin na 10 minuto pa bago magsimula ang party? Lin Wangqing, akala mo ba kung ano itong lugar? Sa ganitong okasyon, pinapakiusapan kang mahuli? Mag-impake ka at umalis na. Kailan ba si Manager Wang magpapakumbaba ng maayos? At makikipag-usap sa akin tungkol sa partnership?
Saka tayo mag-uusap ng maayos. Tigil! Ngayon, kung lalabas ka sa pintong ito, kahit isang hakbang, ititigil ko agad ang partnership sa Lu Group. Lin Wangxing, ayaw mong dahil sa iyo lang? Masira ang buong partnership project, diba? Siya, alam ko na. Dahil, ikaw ang namamahala sa disenyo. Sige, ipaliwanag mo sa lahat. Ang iyong disenyo. Ito, ang ilulunsad natin ngayon. Sandali. Anong silbi ng tingin lang? Kailangan isuot sa leeg para makita ang tunay na kalidad. Kung hindi, puro pakitang gilas lang. Manager Wang, pwede mo subukan. Tingnan ang epekto. Hindi. Gusto kong ikaw mismo ang magsuot sa akin. Tagapamahalawang. Pakyo po. Po. Uy, ang galing ng mga galaw mo. Marami ka ng pinaglingkuran na lalaki, di ba? Huwag ka nang magpakabirhen. Akala mo ba talaga pakakasalan ka ni Lu Tingshen? Sa tingin ko nga, mas mabuti pang sumama ka sa akin kaysa sa paghihirap mo mag-isa 10 beses na mas mahusay. Bitawan mo ako. Hindi ka ba takot na papanagutin ka ni Lu Tingshen? Ano ang ikatatakot? Hindi ako naniniwala na para sa iyo si Lu Tingshen ay isuko ang malaking negosyo naming dalawa. Ang kwintas ko. Tulad mong mababang uri, maliit ang kalooban. Kwintas lang naman. Sulit ba ang ganyang pagtataka? Ito. Hindi ba ito yung sa auction kamakailan na kwintas? Isa lang sa buong mundo. Nagkakahalaga ng milyon. Kahit may pera, hindi mabibili. Sa estado mong ganito, paano mo kayang magsuot ng ganitong kwintas? Siguradong peke. Siguradong imitasyon, galing sa palengke. Tulad niya, mababang uri. Magtatrabaho ng habang buhay. Baka hindi niya kayang bilhin kahit ang maliit na bahagi ng kwintas. Ganyan ka na lang habang buhay. Gumagamit ng imitasyon para magmukhang mayaman. Ang tao ay nagiging mura rin. Ang dalawa. Ang kwintas na ito ay ibinigay sa akin ng asawa ko. Huwag mong sabihin na ang asawa mo ay si Lu Tingshen? Ang asawa mo alam ba niya na sa labas naglilingkod ka pa sa ibang lalaki? Lin Wangqing, tama na ba ang gulo mo? Noong nakaraan, peke ang dokumento. Nahuli ka sa harap ng lahat. Hindi ka pa ba nahihiya? Ngayon, peke naman ang dala mo. Magnanakaw ka talaga. Hindi nagbabago ang ugali. Lagi kang naiinggit. Sa mga koneksyon namin ni Miss Song, sa buong buhay mo, hindi ka kailanman aangat. Paano kung sabihin ko na ang kwintas na ito ay binili ng asawa ko sa auction at ibinigay sa akin? May palad ka bang magkaroon yan? Ngayon, sasabihin ko na. Kung totoo ang kwintas na ito, luluhod ako rito at magpapa 10 beses na pagyuko. Sang-ayon, huwag kang mag-atras. Ang kwintas mula sa auction may kanya-kanyang QR code. Sa loob nito, may QR code. Kung iscan mo, malalaman mo kung totoo. Titingnan ko mamaya kung paano mo itatago ang kasinungalingan. Paano nangyari to? Totoo pala ang kwintas. Ano? Iscan mo ulit. Tiyak na mali ang scan. Siya, ang asawa niya, ay talagang nakatagong milyonaryo. Wanqing, pinasundo ko ang assistant ko para maghatid ng isang bote ng red wine sa venue para suportahan ka. Kung totoo man, ano naman?
Baka galing sa kung saang kahina-hinalang paraan. Tagapamahalawang. Ang pangako mo sa akin kanina, magbow ka sa akin ng 10 beses. Huwag mong kalimutan. Imposible. Tulad niyang hamak na tao. Paano magkakaroon ng mayamang pamilya na magkagusto sa kanya? Nahanap ko na. Ang bumili ng kwintas na ito ay si Lu Tingshen. Hindi mo sasabihin na ang asawa mo ay si Lu Tingshen. Ito ay espesyal na binili para sa iyo, di ba? Talagang ang pangalan ni Amo Lu. Ang babaeng ito, ang galing manloko. Lin Wanxing, noong nakaraan, peke ang ginawa mong marriage certificate. Nagpanggap na asawa ni Amo Lu at nahuli sa harap ng lahat. Ano? Ngayon, gusto mo ulit gawin ang parehong lansihin? Sa tingin ko, ang kwintas na ito ay binili ni Amo Lu para kay Binibining Song at ninakaw mo para magpanggap na mayaman. Hindi mo man lang sinuri kung karapat-dapat ka ba. Hindi ako nagnakaw. Ito ay regalo ng asawa ko sa akin. Hindi ninakaw. Baka si Lu Tingshen ang nagbigay sa iyo? Alam ko, mula bata ka pa, naiinggit ka sa pagiging malapit ko kay Lu Tingshen. Gumawa ka ng paraan para mapalapit. Sayang naman, si Lu Tingshen, kahit tinginan, ayaw kang tingnan. Ibigay mo sa akin ang kwintas. Song Wanyin, anong ginagawa mo? Ang kwintas na ito ay nahawakan mo na. Nandidiri ako. Hugasan ko na lang ng alak. Lin Wanxing, ito ay pagiging kabit na adik ka na sa buong buhay mo. Tanging ganitong klase ng bagay ang magagawa mo na hindi mo maipagmamalaki. Nagpadala si Amo Lu noong 1982, isang bote ng Chateau Lafite, red wine. Hindi ako nagkakamali, tama ba? Ito ay 1982 Chateau Lafite Rothschild Red Wine. Isang bote ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Kahit may pera, mahirap makuha. Ang alak na ito, tiyak na kay Ginoong Lu ito, ibinigay kay Miss Song para mapahanga si Miss Song. Ang sweet ninyong dalawa. Nakakainggit talaga. Si Ginoong Lu lang ang ganyang magmahal. Kayo dalawa, itinakda ng tadhana. Tama na. Ikaw talaga matamis ang dila. Hulaan ko. Hindi kaya ito ay senyales na opisyal na kayo ni Ginoong Lu? Mukhang malapit na ang magandang balita. Tayo ay naghihintay na uminom sa kasal ni na Ginoong Lu at Binibining Song para makaranas ng swerte. Sige, tama na. Buksan mo na ang alak. Ihatid na sa lahat. Sino ang nagpayo sa inyo na galawin ang aking alak? Alak mo, Lin Wanxing? Naiinggit ka yata, no? Nagsasalita ka ng walang saysay. Anong akala mo sa sarili mo? Paano naman si Ginoong Lu magbibigay sa iyo ng ganyang kamahaling alak? Nangangarap ka yata. Alam kong mahal ako ni Lu Tingshen. Naiinggit ka lang. Pero kailangan mong tiisin. Dahil si Lu Tingshen sa buong buhay niya ay magsasama lang sa akin. Sinong nagsabing naiinggit ako? Dahil ang alak na ito ay talagang ibinigay sa akin ni Lu Tingshen. Namatay ka na sa dila mo pa matigas, Miss Song. Sabihin mo sa kanya, hayaan mo siyang mawalan ng pag-asa. Sabihin mo, sinabi ba ni Mr. Lu na para kanino ang alak na ito? Itong alak, espesyal na inutos ni Mr. Lu para kay Miss Lin Wanxing. Sabihin mo ulit? Paano naman gagawin ni Mr. Lu ang ganoong bagay? Imposible ito, talaga. Itong babaeng si Lin Wanxing, anong paraan ba ang ginamit niya para maging interesado si Lu Tingshen sa kanya? Nagkakamali ka ba? Itong alak ay dapat ibigay kay Miss Song. Hindi ako magkakamali. Personal na inutos ni Mr. Lu. Sumusunod lang ako. Sa tingin ko, ikaw si Lin Wanxing, isang artista na kinuha para magdrama. Gustong magpanggap na mayaman. Nababaliw ka na ba? Kahit gaano pa kabulag ang panlasa ni Mr. Lu, hindi niya magugustuhan ang ganitong ordinaryong klase. Tumigil ka sa paninirang puri. Hindi ako gumagawa ng maruruming bagay. Hindi ka gumawa? Buong puso mong gustong umakyat kay Mr. Lu? Gustong maging Mrs. Lu? Ngayon natupad na. Masaya ka na, Lin Wanxing. Talaga namang pinaparamdam mo na nakakadiri ka. Bitawan mo ako. Itong artistang kinuha mo, marami bang ginastos? Kung sasabihin ko kay Lu Tingshen na kumuha ka ng artista sa pangalan niya para dalhan ka ng alak, kaya ba niya agad kang sisandingit? Miss Lin, okay ka lang ba?
Dahil hindi ka naniniwala sa kahit anong sabihin ko, kayo na lang ang magtanong kay Luting Shen. Pinapayuhan kita na mawala sa paningin ko at ni Luting Shen. Huwag kang magpahiya. Lin Wanqing, sapat na ba ang pera mo para kumuha ng artista? Baka wala kang pambayad. Luluhod, iiyak, magmamakaawa para patawarin kita. Ginoong Wang, nakalimutan mo na ba ang gabing iyon? Kung paano ka lumuhod at humingi ng tawad? Tumahimik ka. Naset up ako sa'yo. Ikaw na umaasa sa lalaki para umangat. Anong karapatan mong banggitin ang nakaraan? Minamaliit lang kita. Ano naman? Si Luting Shen, kahit ang sulok ng kanyang mata, ayaw ibigay sa'yo at nangangahas ka pang lumapit sa kanya. Dahil sigurado ka na gusto ka ni Luting Shen, bakit naman siya nagpadala sa akin ng alak pero hindi kanya pinapansin? Sa tingin ko, ang alak na ito ay pekeng mababa ang kalidad. Sa ganitong klase, nangangahas ka pang sabihin na galing kay Amolu? Ang alak na ito ay lubhang bihira. Kung kukunin ninyo iyan, dapat isipin ninyong mabuti. Lin Wanqing, itong artistang kinuha mo ay talagang mahusay Nahuli na, nagkukunwari pa rito. Miss Song, ikaw ay maraming alam at karanasan. Tingnan mo itong peking mura. Lin Wanqing, hindi mo ginagawa ng buo ang pag-arte mo. Ang alak na ito ay sobrang peke. Kung ako sa'yo, wala akong hiya na ipagmalaki. Huwag kang manirang puri. Paninirang puri? Itong alak, nakatikim na ako nito ng maraming beses. Ikaw ba, probinsyano, ang makialam? Eksakto. Si Miss Song ang tunay na sosyal na dalagang mayaman. Mula pagkabata, kasama ang pamilya, ay pumapasok sa mga high-end na party. Paano siya magkakamali? Lin Wanqing, ang alak na ito ay sumisimbolo sa distansya sa pagitan mo at sa akin. Gusto ko ng ganitong alak, may madaling nag-aalok sa akin. Pero ikaw, magtatrabaho ka habang buhay. Hindi mo pa rin ito maaabot. Siya ay kasing katawa-tawa ng peking alak na ito. Talagang isang clown. Itigil mo na ang masasama mong intensyon. Kung hindi, sa susunod ay hindi na ito ang aking haharapin, kundi ikaw mismo. Song Wanyin, baliw ka ba? Hindi ba ito pekeng alak lang? Kailangan mo bang mag-alala ng sobra? Nasasaktan ka na ba? Sa tingin ko, ikaw Lin Wanqing ay gaya ng peking alak na ito. Isang walang klas na pabigat. Kung ngayon ay hindi ninyo babayaran ang alak na ito, walang sino man ang aalis. Si. Itong pera ay sapat na para bumili ka ng ilang bote ng peking alak na ito. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Huwag kang maging sagabal dito. 1982 Chateau Lafite Rothschild na premium red wine. Kaya ba ng ilang pera mo na mabayaran iyon? Anong sinabi mo? Sabi mo, totoo ba itong alak? Ikaw mismo ang nagbigay nito. Ay, sira na. Ang alak na ito ng taon. Ang babayaran, astronomikal na halaga. Tagapamahalawang, yung 10 pagyuko na hinihingi ko dati, tinatanggal ko na. Dahil ikaw ay isang taong may dangal, masamang kumalat iyan. Pero ang pera para sa alak, Miss Song, ngayon, para sa'yo, ako'y nasali. Ikaw ang kumuha ng alak. Wala akong kinalaman. Isa lang namang bote ng Lafite. Kuya Tinghen, sa ating dalawang pamilya, ang alak na ito ay si Luting Shen ang nagbigay sa akin. Kaya akin ito, dapat mo itong bayaran sa orihinal na presyo. ikaw? Tama si Lin Wanqing. Ang bote ng alak na ito, talagang ibinigay ko sa kanya. Natural, siya ang may pananagutan. Si, magkano ang alak? Babayaran ko. 25 milyon. Ang numerong ito, bagay na bagay kay Miss Song. Cardo cash? Kainis, wala akong mahugot agad. Ngayong maraming cash. Paulit-ulit mong ginugulo ang mga tao ko. 25 milyon, kahit piso lang, ang kulang. Hindi magiging maganda para sa Song Group. Kuya Tinghen. Ako. Ang hiyas na ibinigay sa akin ni Lin Wanqing ay peke. Totoo. Peke nga. Ano? Imposible.
Ang hiyas na ginamit sa alahas ay peke. Alam mo bang magdudulot ito sa kumpanya ng malaking pagkawala? Lin Wangqing, binigyan mo ako ng pekeng hiyas ng sadya. Ito ay para pagtawanan ako sa party na ito. Tagapamahalawang, huwag kang magalit muna. Hayaan mo nga ko ang kumilos para sa iyo. Walang ebidensya. Basta ka na lang nagsisinungaling. Kung may ebidensya o wala, humanap ng isang ahensya para i-verify, malalaman natin. Tatawag ako ngayon para ipatest ang hiyas. Magsama kayo ng tao. Sa ulat ng pagsusuri, malinaw na nakasulat. Ang hiyas na ito ay pekeng mababa ang kalidad. Binigyan pa kita ng supplier. Pero nagbigay ka pa rin sa akin ng ganitong problema, Lin Wangqing. Sa tingin ko, sinasadya mo sirain ang proyekto. Wala ka bang hiya na manatili sa kumpanya? Ikaw ang pumili ng supplier na ito. Sumunod lang ako sa proseso ng hiyas at nag-inspeksyon ng mga hiyas. Hindi ko pananagutan ng peking hiyas na ito. Gusto ninyo akong isang kalan, maliban kung magpakita ka ng ebidensya. Ikaw. Hindi ako papayag na dito. Aabusuhin mo ako ng ganito. Lalaban ka pa ba sa kumpanyang ito? Ang lakas ng loob mo? Humingi ka agad ng tawad kay Manager Wang. Song Wanyin, tama na. President Lu, kailangan nyo kaming ipagtanggol. Binigyan ako ni Lin Wangqing ng pekeng hiyas. At sa banquet, napahiya ako ng husto. Para bang gusto niya akong sirain? Si Lin Wangqing ay hindi sumunod sa supply list ng si Yuan Company. Gumamit ng mababang kalidad na peking hiyas. Ito ay kanyang malaking pagkabigo sa tungkulin. Totoo ba iyan? Kung may hinaing ka, sabihin mo diretsyo, huwag mong sarilinin. Sumunod ako ng mahigpit sa supplier na ibinigay mo at nag-inspeksyon ng mga hiyas. Wala namang nakasaad na malinaw na may anumang quality issue ang mga hiyas. Ito ay sadyang sila ang nag-set up sa akin. Narito ang inspection report. Magpapalusot ka pa ba? Bakit naman si Manager Wang isapalagay ang kanyang reputasyon para makipagsabwatan sa akin laban sa isang maliit na empleyado? Sobra naman ang pagtingin mo sa sarili mo? Na-set up ba siya? Kunin ang listahan ng supplier at ang inspection report at paghambingin agad. Ting Shen, tinutulungan mo pa siya para pagdudahan ako. Oo nga, Mr. Lu. Ikaw at si Miss Song ay magkababata. Huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan ng isang tagalabas. Ako ang presidente ng Lu Corporation. Protektahan ang bawat empleyado ng patas na pagtrato ay aking tungkulin. Ibigay sa akin ang listahan at ulat. Mabuti na lang at naghanda ako ng maaga. Isang peke. Dito, talagang walang marka ang hiyas sa inspection sheet. Paano mangyayari iyon? Tingnan mo, kinumpirma na ni Ting Shen, hindi ako nagsisinungaling. Walang kakayahan ka sa trabaho. Gusto mo pa ring manloko? Mag-empake ka at umalis. Huwag kang magpahiya rito. Ito ay hindi talaga ang natanggap ko. Huwag kang magsalita ng walang katotohanan dito. Puro kasinungalingan ang sinasabi mo. Walang katotohanan. Sa tingin ko, ikaw sa Lu Corporation ay pinapahiya mo ang Lu Corporation. Mr. Lu, ano ang gagawin natin? Kung hindi ito maayos, hindi ito matatapos. Sigurado ka ba? Ang listahan na natanggap mo ay may marka ng batch na ito ng mga hiyas. Sigurado ako. Maniniwala ka ba sa akin? Mga kaibigan, ako, noong nagkausap kami ni Lin Wangqing, ang orihinal na listahan na ibinigay niya sa akin. Kuya Ting Shen, ano ang sinasabi mo? Ang listahang ito, paano napunta sa iyo? Noong gabing iyon, nag-overtime siya sa pag-aayos ng listahan ng kalkulasyon. Hindi sinasadyang nabasa ang dokumento. Kaya naghanap ako ng tao upang ayusin muli at gumawa ng kopya. Ang listahan na nasa iyo, kumpara sa orihinal kong listahan, ay ganap na naiiba. May ginawa ka bang pagbabago? Ito ay halata. Sabi ko nga sila sadyang pinagbintangan ako. Magpaliwanag ka. Ano ba talaga ang nangyayari? Imposible ito. Imposibleng magkaroon ng orihinal na listahan. Tiyak na si Lin Wangqing ang may gawa nito. Peke niya ang dokumentong ito.
Ang ibig mong sabihin, tumulong ako kay Lin Wanqing para siraan ka? Hindi po, hindi. Director Lu, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Pagkatapos kong makuha ang file na ito, direkta ko itong ibinigay kay Miss Song. Wala akong kinalaman diyan. Tagapamahalawang, gusto mo bang ibigay ang sisi sa akin lahat? Song Wanyin, ang bagay na ito, sigurado ka bang wala kang alam? Tingjan, siya ay isa lang namang ordinaryong empleyado. Karapat-dapat ba siya sa ganitong pagtatanggol mo? Kahit anuman ang katayuan, may karapatan ang bawat isa na ipaglaban ang kanilang sarili. Hayagan mong nilabag ang mahigpit na patakaran ng kumpanya. Ang bagay na ito, sasabihin ko kay Chairman Song, bukas, hindi ka na kailangang pumasok sa Lu Corporation. Tungkol naman sa iyo, tagapamahalawang, agad kong ipapatawag ang pinakamataas na grupo ng abogado ng Lu Corporation upang kasuhan ka. Hintayin mo na lang ang subwena ng hukuman. President Lu, maawa ka. Hinihiling ko, pakiusap, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. President Lu. Tawagin ng mga tao. President Lu. Patawarin mo na lang ako ng isang beses. President Lu. Talagang nagkamali ako, President Lu. Lu Tingshan, tila, tunay na nahulog na siya sa akin. Kuya Tingshen, hindi mo ako magagawang ganito. Magkaibigan ng pamilya Lu at Song. Sa hinaharap ay ako dapat ang mapapangasawa mo? May asawa na ako? Siya si Lin Wanqing. Ano? Imposible ito. Kahit na naakit ka ni Lin Wanqing, nalito ang isip mo. Hindi rin papayag sina tito at tita na pumasok siya sa pamilya. Pumapayag ako. Wala kang karapatan. Isang utusan ka lang. Nanay? Bakit ka nandito? Bakit ka naka-uniform ng waiter? Hindi kita nakilala. Anong sinabi mo? Siya ang nanay mo? Hindi ko alam na ang pamilya Song ay nagpalaki ng bulag at masamang loob na babae. Sa dalawang handaan, nakita ko ang tunay mong kulay. Kailangan kong humingi ng paliwanag sa pamilya Song. Ang anak ko ay may magandang panlasa. Miss Lin, mukha siyang mabait at taos puso. Buti na lang nasa tabi mo siya. Wala akong alalahanin. Ang asawa ko ay mahinahon. Ayaw niyang magpakilala. Ngunit hindi ito dahilan para abusuhin mo siya. Wanqing, sa aking mga mata, wala nang iba. Mula simula hanggang wakas, mahal kita. Sinabi ko na sa'yo dati na may utang akong proposal sa'yo. Wanqing, papakasalan mo ba ako? Hinintay ko ang mga salitang iyan. Ilang taon na akong naghihintay. Siya. Pasensya na. Nagpahintay ako sa'yo ng matagal. Pinagtiisan kita. Dahan-dahan lang. Tingnan mo. Almusal na ginawa ko para sa'yo. Itong lugaw. Ako mismo ang nagluto. Oo nga pala. May pulong ka ba sa umaga? Bakit hindi ka pa pumunta sa opisina? Pulong sa umaga, pinangunahan muna ng assistant ko. Nagdesisyon ako na samahan muna kitang kumain bago umalis. Kung ikukumpara sa pulong sa umaga, sa tingin ko, mas kailangan ng asawa ko ang samahan. Tigilan mo na. Babalik na si nanay mamaya. Makinig ka. Nanay,
Ang sweet ninyong dalawa. Natutuwa akong makita. Wanshing, tikman mo ang strawberry na binili ko. Nahugasan na ito. Nanay, sobra mo namang alagaan si Wang King. Mamayang gabi, ako na lang ang masaktan. Ano ba sa'yo kung alagaan ko man ang manugang ko? Pero ikaw, huwag mong laging inaapi si Wanshing. Oo nga pala. Sa susunod na linggo, nagpadala ang pamilya Song ng kasunduan. Ano ang gagawin ninyo? Basta hindi na nila kami aabalahin. Pakawalan na natin sila. Kung ano gusto mo. Pero, kung lalapastanganin ka pa nila, hindi ko rin sila patatawarin. Nakatingin ka pa rin? Chingshan, sa natitira nating buhay, ganito na lang ba tayo? Oo naman. Sa bawat araw ng natitira nating buhay, sasamahan kita. Hindi kita pababayaan. Lola, kumuha ako ng tubig para sa'yo. Salamat. Inihanda ko na para sa'yo ang regalo. Ngayon ko lang naisipang dalhin. Tingnan mo. Gusto mo ba? Bagay ba sa'yo? Ang ganda ng pulseras. Lola, napakaganda nga ng pulseras na ito. Bagay na bagay kay Wanshing. Napakaganda ng panlasa mo. Itong pulseras na jade, mataas ang kalidad. Bagay na bagay kay Wanshing. Lola, gusto ko ang pulseras na ito. Salamat. Walang anuman. Wanshing. Ingat ka palagi. Huwag mong hayaang may masagi o matamaan. Ay naku, marunong ka namang mag-alala. Mas maingat si Wang Xing kaysa sayo. Basta maging masaya kayo. Sapat na yon para sa akin. Ang bagay sa pamilya Song, huwag mo nang isipin. Nasa likod ninyo ang pamilya Lu.